Kasi nagtataka sila kung bakit ganito ang pagtrato ni NBI Director at ni Secretary Boying Rimulya patungkol dun sa case na kinakaharap nito o kinakaharap, I don't know kung may sinampang ang kaso patungkol dun sa akusasyong panggagahasa laban dito sa NBI agent. Si NBI agent, nagbigay ako ng clue, ay mahilig sa letter B as in babae. Mahilig din po siya sa selfie. Alam na alam po ito ni Alice Guo na kamakailan ay ah, sinundo ng ilang miyembro ng NBI mula sa pagkakahuli sa Malaysia ba yon? Tama ba? Mahilig po sa selfie si NBI agent at ang mabigat, ito ang malungkot mga Akatete at Kaebon. Kasi may kamag-anak daw pong pulis si NBI agent at itong pulis na to ay sana mali yung information ko ha, pero ito po yung dumarating na kwento sa akin. Kaibigan o kakilala daw ni NBI Director Jimmy Santiago. And kasi kahapon, kung natatandaan niyo po doon sa vlog namin ni Pam, nabanggit ko unang-unang topic namin yung tungkol doon sa NBI agent na lawyer, na di umano ay ng kanyang ng inaresto niyang Vietnamese national. So, alam niyo ba after nung live namin ni Pam, yung telepono ko po, kabi-kabila ang text, kabi-kabila ang tawag, at kabi-kabila ang pagpapadala ng mga iba't ibang impormasyon patungkol dun sa NBI agent na lawyer na ang update ay hindi siya sinibak, kung hindi pinag-resign po siya. Pinag-resign siya, sinabihan siya mag-resign ng mga boss niya sa National Bureau of Investigation. Ang tanong ngayon, hihinto na lang ba sa resignation yung kasong kinakaharap niya? Hindi ba dapat merong isang pang kaso laban dito sa NBI agent na isang lawyer? Dahil po ang isang rape case ay isang matatawag nating heinous crime. I'm sorry, mare-red flag na naman ako ng YouTube dahil sa binabanggit kong termino. Hindi ko na ano. Anyway, yung RAPE, pinipilit po namin ni Pam na hindi bigkasin yung mga ibang mga hindi ko kaaya-aya sa YouTube, yung mga termino. Pero anyway, nasabi ko na naman po. Yun ang malungkot. Pinag-resign tapos inilihim hanggang ngayon. Wala po silang inilalabas na statement. Ang nakapagtataka, bakit mismong si DOJ Secretary Boying Rimulya ay tila tahimik sa kasong ito ng isa niyang tauhan sa National Bureau of Investigation. Alam na alam mo natin na ang NBI ay nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Justice at syempre mula ito sa liderato ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ang unang tanong para kay Boying Rimulya, pagka si Pastor Apollo Kibuloy na may kinakaharap na kasong qualified human trafficking at child abuse, talagang gigil na gigil ang pulisya at ang lahat ng otoridad para lamang maaresto ang isang Pastor Apollo Kibuloy. At ang nakakatawa, hindi po nila naaresto ang Pastor Apollo Kibuloy sa kabila ng iba't ibang dahas na ginawa nila sa compound ng KOJC sa Davao City, kundi sumuko po ito. Ang nakapagtataka lamang dito, kapansin-pansin ang pagiging bias at pagiging double standard ng pamahalaan ng Bongbong Marcos Jr. na may binabanderang moto na bagong Pilipinas. So, kung hindi alam ito ni Secretary Boying Rimulya, imposible, no? Or posible rin naman. Posibleng hindi alam ito ni Secretary Boying na maaaring inilihim sa kanya ni NBI Director Jimmy Santiago. At pag nilihim to, kabastusan po ito. Dahil bilang boss, dapat lahat ng mga mahalagang kaso, lalo na ito na sigurado tayo pag na-monitor ng mainstream media, pagpipiestahan po ito dahil hindi po basta-basta ang sangkot sa krimen na ito, kundi isang NBI agent na isa pa mang abogado. Ang sabi sa akin ng ilang kaibigan natin sa bureau, si NBI agent ay dati po siyang SI. Isa po siya, ang SI po ay isang ranggo sa bureau. Ang ibig sabihin ng SI ay Special Investigator. At
nag-aral ng abogasya at nang kumuha ng bar, swerte na nakapasa at mula sa pagiging SI ay naging attorney na po siya dahil po dun sa nakuha niyang lisensya sa pagkakapasa sa bar exam. Ang malungkot lamang dito, bakit nagawa nito ang ibinibintang na kaso laban sa kanya. Lilinawin ko po, hindi ko kilala 'tong marami tayong kaibigan sa ano, sa NBI at hindi ko pa kilala itong, suspect na ito, 'tong inaakusahan na ito. Pero karamihan sa mga kasamahan niya ang nagbibigay ng kwento patungkol sa background saka records ni NBI agent. So, maraming nanghihinayang. Ako mismo dahil matagal din po tayong nag-cover ng dati po Western Police District, ngayon Manila Police District at pag kino-cover mo ang WPD or /MPD, lagi mo rin pong kino-cover ang NBI at marami po tayong mga kaibigan sa bureau at naranasan po natin paano nila tayo isama sa mga operations nila, sa raid nila at yung iba roon, mga line agent pa noon. Pero ngayon yung iba nga mga nagretiro na, mga naging hepe pa, mga naging director, deputy director and yung iba ngayon ay mga matataas ang pwesto sa NBI pero hindi ho sila mga source ko. Kundi yung mga iba pa rin yung mga iba pa rin sa bureau ang nagtatawagan kasi nagtataka sila kung bakit ganito ang pagtrato ni NBI Director at ni Secretary Boying Rimulya patungkol dun sa rape case na kinakaharap, I don't know kung may sinampang ang kaso patungkol dun sa akusasyong panggagahasa laban dito sa NBI agent. Si NBI agent, nagbigay ako ng clue, ay mahilig sa letter B as in babae. Mahilig din po siya sa selfie. Alam na alam po ito ni Alice Guo na kamakailan ay sinundo ng ilang miyembro ng NBI mula sa pagkakahuli sa Malaysia ba yon? Tama ba? Mahilig po sa selfie si NBI agent at ang mabigat, ito ang malungkot mga Akatete at Kaebon. Kasi may kamag-anak daw pong pulis si NBI agent at itong pulis na to ay sana mali yung information ko pero ito po yung dumarating na kwento sa akin. Kaibigan o kakilala daw ni NBI Director Jimmy Santiago and alam na alam po natin na si NBI Director Jimmy Santiago ay naging sikat na miyembro ng Western Police District bago ito naging piskal at bago ito naging judge, nagretiro hanggang naging NBI Director. Matagal po akong naging police reporter. Nagkataon lang po nung panahon sa WPD ni NBI Director Jimmy Santiago, nung nasa SWAT pa siya, nasa ibang beat po ako, nasa ibang police beat po ako. I don't know kung nasa SPD beat ako, EPD or Kamanaba beat. And alam na alam po natin ang credibility at galing at husay mamaril ng isang Jimmy Santiago na naisa pelikula pa po ang buhay nito dahil sa ilang mga hostage taker ang napatay nito at napatumba dahil sa pagiging asintado naman talaga at ang kahanga-hanga po kay Director Jimmy Santiago, hindi siya nakontento bilang alagad ng batas kundi nag-aral po siya, naging abogado, naging piskal at naging judge. Ang tanong ngayon, bakit gano'n na lamang ang pagtatakip ng NBI patungkol sa kaso nung panggagahasa sa isang Vietnamese national. Speaking of retirement, no, maraming nagtatanong kasi si Judge Jimmy ay nag-retired sa edad na 65 years old and sa NBI po automatic po pag ikaw NBI director automatic po na ang retirement age po nila ay 65 at kung tama yung information ko si Director Jimmy Santiago ay nag-retire bilang judge sa dahilang disability. And na-clear naman ito. Na-clear naman ito nung bago niya kunin yung appointment bilang NBI director. Kaya lang, yun lang yung ibang puna. Una, bukod sa outsider siya, ibig sabihin outsider, hindi siya talaga organic na member ng NBI, maluwag naman siyang tinanggap. And no choice naman talaga yung mga kaibigan natin sa NBI na kundi tanggapin siya dahil siya yung binigyan ng appointment at pinagkatiwalaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Ang problema, may issue ka na nga patungkol dun sa retirement age mo na ang gumawa lamang sa kasaysayan ng NBI director na na-extend ng 1 year after ng kanyang retirement age ay yung pinalitan niya, si NBI Director Medardo de Lemos, na naging controversial din. Huwag nating kalimutan yung huwag nating kalimutan nung panahon ni Director de Lemos sa NBI, nandito yung sa isang command conference nila o after ng command conference slash fellowship nila, may mga sexy dancers na nagsayaw at naging viral po ito sa social media. Na in-extend po ng 1 taon ang termino ni Director de Lemos at yun nga, ang pumalit ay isang outsider, isang retired policeman, retired judge, na sa katauhan ni Director Jimmy Santiago. Wala pong masamang tinapay kay Director Jimmy Santiago dahil ako po bilang dating mamamahayag ay humahanga sa katalinuhan at higit lalo kagalingan ni Director Jimmy. Kaya lang ngayon at stake po yung kanyang liderato, partikular na rin ganun din ang integridad ng NBI dahil hanggang sa ngayon walang malinaw na pahayag ang tanggapan ng NBI, gayon din ang tanggapan ni Secretary Boying Rimulya para naman iharap sa publiko itong sinasabi nating panggagahasa di umano ng NBI agent sa inaresto niyang Vietnamese national. Ang mabigat po, ang isa sa informante natin na tagaloob mismo ng NBI ang nagsabi na hindi lamang daw Vietnamese national yung na-rape, kundi meron din daw isang Pilipina na di umano ay ginahasa nito at nangyari ito sa clinic na mismong sagawaan ng raid ng NBI operatives. At etong sa Vietnamese national naman, nangyari naman daw po ang panggagahasa sa opisina mismo ni NBI agent na isang abogado. Sa mga para maging malinaw ang lahat, si Vietnamese national po ay inaresto kasama ng isa pang Vietnamese national at isang Pilipino mula sa raid na isinagawa nila noong September 6. Ito po may hawak tayong NBI report. September 6, ang kaso po nila ay dahil sa paglabag sa RA 2382 o Medical Act of 1959 at Article 315 of the Revised Penal Code. So, kung tama po yung pagkakaintindi natin dito sa post-operation report na hawak natin, ni-raid po yung isang clinic sa, banggitin ko na Venus Beauty Academy sa Upper Ground City Land, 10 Tower 156 sa HB De La Costa Street, Salcedo Village, Makati City. So, nagpapakilala po mga doktor itong mga to at pati yung Vietnamese national na nagpapakilalang doktor. So, inaresto po sila ng isang unit ng NBI. Pwede ko na ring tukuyin, pwede ko na ring banggitin kung anong unit ang nang-raid. Kasi po, ang unit po ng raid ay yung Special Task Force at dahil dun sa insidenteng ito, noong September 20, naglabas po ng halt operations of the Special Task Force si Director Jimmy Santiago na ibig sabihin, ang lahat ng miyembro ng STF, NBIS Special Task Force, ay grounded muna effectively. So, hindi natin alam, grounded ibig sabihin, hindi mo na sila magawa ng kanilang mga operations, pero hindi pa malinaw kung bubuwagin din po ba ang isang unit na Special Task Force sa NBI. So, kung bakit naglabas ng ganitong kautusan si NBI Director Jimmy Santiago, malamang po, may kinalaman po ito sa kinasasangkutan na di umanong panggagahasa sa isang inarestong Vietnamese national ng isang miyembro ng NBI na isa pa man din pong abogado. So, ano pa ba ang detalye natin? Ayun, ang nangyari po yung panggagahasa, katulad ng sinabi ko, di umano dun sa isang Pilipina, dun sa clinic daw po. Sa clinic mismo na ni-raid. At ang catch dito, si Pilipina ay umatras na raw magsampa ng kaso dahil naareglo. Di umano.
si NBI agent, kung sa tingin mo ikaw yung pinatutungkulan, bukas po ang third floor studio para magbigay ng iyong panig, tugon, komento at suhestyon patungkol dito sa binabanggit namin sa aming vlog na alleged rape na reklamo laban sa iyo, at yung paggagahasa naman po dun sa Vietnamese ay nangyari naman po sa mismong NBI office sa VTech building sa may Araneta Avenue, Quezon City. So, yung karamihan po kasi ngayon ng opisina ng NBI, lahat ng unit nila ay nag-oopisina po ngayon sa Araneta, doon sa VTech building. Kasi po, dito sa Manila, yung headquarters nila, yung nakikita natin sa UN, saka sa corner ng top, ay under renovation po. May mga ilan pa hong nag-oopisina doon sa luma nilang tanggapan. Pero ito lang po yung sa NBI clearance. Saka yung iba pa rin po mga ilang unit. Pero yung mga operating unit po at yung mga opisina ng mga matataas na opisyal mula sa pagiging director, deputy director at mga assistant director and iba't ibang region, unit, nasa VTech condominium na po, VTech Tower po sa may Araneta Avenue. So malungkot to, no, na sa mismong opisina nila ay mayroong ganitong nangyayaring kababalaghan at ayokong maniwala na kaya tinatago ang kasong ito, ang kontrobersyang ito dahil may kamag-anak di umano si NBI agent na isang pulis, dahil alam naman natin na isa rin dating pulis si Director Jimmy Santiago. Yun ang mabigat. Dati po, pag sinabi nating NBI, siya po yung ano siya yung pinaka tama ba yung termino ko, nagbabalanse kasi pagka army, sundalo ang sangkot o pulis ang sangkot, syempre ang maganda pong mag-imbestiga rito ay ang NBI dahil sigurado tayo na wala silang kikilingan sa kasong ito. Kung natatandaan nyo, nung pandemic, mayroong isang naging kontrobersya ng, ano ba to, ng barilin ng isang policeman at kasama ng policeman na yung 4 na PNP trainees ng yung isang dating sundalo na ayaw magsuot ng face mask at nagtangkang dudukot ng baril sa kanyang sling bag. At kitang-kita po ito dahil meron ng isang netizen na nakakuha ng naturang insidente at ang nagawa po ng investigasyon para hindi maging bias ay ang NBI mismo. At katunayan, alam ko po, kinasuhan din po yung policeman na nakabaril doon sa dating military na sinasabing nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Tapos, yung Atimonan Massacre na kung saan ang sangkot dito ay mga pulis din at ang nagsagawa rin ng imbestiga ay ang NBI. So kaya ko binabanggit ito na napakalaking bagay po na i-maintain ng NBI ang kanilang integridad dahil po sa kanila lamang nakatingin ang mamayang Pilipino na magiging pareha sila sa pag-iimbestiga. Kung ganito nila hawakan, i-handle itong kaso ng panggagahasa ng isang miyembro ng NBI, saan pa po ba tatakbo ang mamayang Pilipino? Wag ho nating kalimutan, para sa kaalaman nyo, no, ang motto po ng NBI ay nobility, na sa Tagalog, kung ako tatanungin nyo paano itatagalog ang salitang nobility, ay kagalingan, kahusayan, kadakilaan. Nobility, bravery, katapangan of course, at isa pa po sa motto nila ay integrity. So importante yung integridad. Kailangan meron din silang dignidad. So saan papunta ang kasong ito kung ang mismong nasasangkot nilang miyembro ay pilit nilang pinagtatakpan? At uulitin ko po, ang rape case ay isang heinous crime at pag isang heinous crime, no bail recommended po. At pagka no bail recommended at pagka heinous crime, ang nakaabang na parusa po rito ay reclusion perpetua o dahil wala po tayong hatol na bitay. At bukod po rito, dapat kinasuhan o dapat kasuhan ng sampahan ng criminal case si NBI agent. Bukod sa criminal case, dapat din po meron ding isang pang kasong administratibo. Ibig sabihin, hindi po dapat huminto ang pamunuan ng NBI, hindi dapat sila makontento na mag-resign lamang yung kanilang miyembro na inaakusahan ng gahasa ng
inarestong suspect, dapat po sinusundan ito ng pagsasampa ng kaso at kasong kriminal at kasong administratibo. Marami pong mga NBI agents o NBI organic members ang medyo dismayado ngayon kung paano i-handle ni Director Jimmy Santiago itong sinasabi nating kaso. Kasi po, alam nila, nakikisimpatya sila kung ano man yung kinakaharap na problema ng kanilang kasamaan, pero para sa integridad po ng kanilang institusyon, para sa integridad ng kanilang hanay, marapat lamang po na ibigay ang kaukulang parusa patungkol dito sa NBI agent. Sumasalamin kasi ito kung anong klaseng gobyerno talaga meron tayo sa ilalim ng pamamahala ng Marcos Jr. Uulitin ko, noong sa asunto ni Pastor Apollo Kibuloy, talagang gamitin ko na ho yung termino ni Congressman Dante Marcoleta, talagang naglululundag pa kayo, di ba? Para lamang mahuli ang isang Pastor Apollo Kibuloy. Nakalaunan, inabigo kayo dahil sumuko naman. Ngayon po, nandyan merong isang rape case, Senator Risa Hontiveros, Madam, babae yung katulad nyo ang biktima rito, isang babaeng Pilipina, di umano, at ang mabigat ay isang foreigner. At ano magiging implication nito? Ano ang magiging implikasyon nito sa Vietnamese government and sa iba pang mga sa iba pang mga kapitbahay natin sa Asia, sa Asian region, na ganito po ba pagka porke banyaga sila dito, sabihin natin na kaya sila hinuli dahil merong nilabag silang sa itinatadhana ng batas, pero hindi ho dahilan yun para gahasain sila, gahasain siya at pagpasasaan ng isang alagad ng batas mula sa National Bureau of Investigation. And speaking of NBI, ikokol ko na rin ho ang attention ni Director Jimmy Santiago. Boss, unang-una, Sir Judge, Manager Amo, maganda po na iharap nyo to at alam ko po hindi mangingibabaw dahil may kamag-anak itong pulis at dahil isa kayong retired policeman at itong si lawyer, no, kung tama ako, no, ay isa raw member ng Mason. And marami po tayong mga kaibigan ng Mason na mabubuting tao po. Magagaling sila at alam nila na pag ang kapwa Mason nila ay nasasangkot, hindi naman nila kinukonsinte. Ayun, tama. Sa Timonan Massacre involved si Hansel Marantan. Tama si Ellen, no, yung isa po sa nag-comment. Tama po, pero ang pinupunto ko po, para lang hindi ho maligaw yung naratibo ko, ang pinupunto ko po, napakahalaga po ng papel ng NBI bilang ahensya dahil kapag ka po ang nasasangkot sa isang kontrobersya ay mula sa Philippine National Police, mula sa Armed Forces of the Philippines, NBI po ang direktang ang nakakapagpasya ng walang kinikilingan at walang pinapaboran. At sana ganito rin po ang mangyari sa issue patungkol naman dito kay NBI agent na hindi porke anak ng isang pulis ay pagtatakpan na ng isang dati ring pulis na NBI director ngayon. And ikokol ko po, tulad ng sabi ko, ikokol ko po yung attention ni Director Jimmy Santiago, no? Alam kaya niya na sa Region 3 ay centralized na rin ngayon yung ito mabigat, di ba? Meron ka ng NBI agent na nasasangkot sa issue ng panggagahasa. Meron naman ngayon mga ilang NBI agent na sangkot naman daw sa issue ng tongpats patungkol sa illegal gambling. And bago ko makalimutan, gaano katotoo na may milyong piso ring payola sa NBI mula naman sa Pogo, sa Pogo Hub, Pogo Island sa Cavite, gayon din ang Pogo sa Mandaluyong. So, gaano katotoo at sino sa NBI official ang tumatanggap ng tongpats dito. And bukod po sa Pogo, lahat po, ito, meron daw 1.5 million pesos weekly naman, para naman sa illegal gambling, collection, sorry po, nag-burp ako, collection sa Region 3. Ano po ba ang Region 3? Ito po yung Central Luzon. Ilan po rito? Pampanga, Olongapo, Bataan, Bulacan. So 1.5 million pesos ang tara o koleksyon ng ilang NBI agent dito mula sa illegal gambling. Gayon din po yung illegal na isabong na ipinasara to dahil sa
Executive Order number 9. Ipinasara na po yung e-sabong ni Marcos Jr. Pero dahil ipinasara na po, hindi na po siya legal. Dati legal po ang e-sabong, ang online sabong. Ngayon po, illegal na pero patuloy pa rin at lantaran ang ginagawang e-sabong sa Central Luzon at patunay nga rito at kada hapon ginagawa po yung ginagawa yung sabong online sa lahat po ng sabungan sa Bulacan. Gayon din po sa ilang pang-probinsya ng Region 3. Banggitin ko na, may mga alias tayo rito, no? Ito, Sir Jimmy Santiago, kung may mga dumarating na ganitong information, ay alam ko na may mga ganito rin pong information na dumarating sa inyo dahil lamang na po kayo. Dati po kayong police, dati kayong piskal, dati kayong judge, at ngayon NBI director na ang laki rin po ng inyong intelligence fund. Ang, teka ha, isang alias Parak na naka-assign sa NCRPO, ang kolektor daw ng kolektor ng mga tongpat sa illegal gambling sa Region 3. And alam ko, pagtapos ng vlog na to, marami pa po mga papasok na impormasyon patungkol dito. Dahil po, tulad ng sinabi ko, matagal rin po tayong nag-cover sa NBI at marami ang tumatawag sa atin, marami ang nagbibigay ng information, and sana po, constructively, tanggapin ni Director Jimmy Santiago yung mga ganitong klaseng puna, and umaasa po tayo na sana, please po boss, iharap nyo po sa publiko kung sino man po itong NBI agent na tinatawag na selfie king, na kung sino itong NBI agent na inakusahang nanggahasa di umano ng inaresto niyang Vietnamese national at yung catch pa ay isang Pilipina na ang sabi, di umano ay naareglo nyo na at itong Vietnamese national, kaya pilit yung tinatago sa media, sana wag naman, ay pilit nyo rin sa mga panahong ito ay nilalakad na para aregluhin naman yung complainant na Vietnamese national. Ulitin ko, malaki ang implication nito mula sa inyong imahe at malaki rin ang implication nito para sa international relations natin, particular na po sa bansang Vietnam. And bigla ko naalala, no, yung mga nakalipas na raid sa Porac, pati sa Bamban, Tarlac, yung ibang mga Vietnamese nationals na inaresto po ron ay pinagnakawan pa ng mga mamahalin nilang alahas, relos, pati bag at sapatos. Speaking of relos, syempre, Rolex po yun at yung iba ay RM at yung iba ay AP as in Audemars Piguet. And with that, hindi ko na muna papahabain ng aking pagtitiop ni Puri. Talagang sumingit lang ako para maibahagi sa inyo to. And hindi ako sigurado paano kami magkita mamaya. I hope si Pamela makapag-live din maya-maya ng konti. And sana po, magkita kami mamaya dahil talagang busy lang po lolo nyo. May babasahin lang ako, no? Bakit si Luistro nagtago fugitive husband niya na may kasong rape, hindi naman ng PNP? Rape is a grave crime, heinous crime. Sabi ni Susan Bartolome, yun nga ang problema, di ba? Kapag kakampi nyo, talagang grabe nyo itago sa publiko. Pero pag tinuturing yung kalaban, sabihin na ho natin, sa aspeto ng politika, kapag alam yung kaalyado ito ng pamilya Duterte, talagang todo buhos at kung bumanat kayo ay wagas. Samantalang dito, ulitin ko, si Pastor Apollo Kibuloy, naglululundag kayo at talagang sobra-sobrang puwersa ang ginawa nyo para lamang mahuli ito na hindi nyo naman nahuli kundi sumuko. Bakit ito sa NBI agent, bakit tinatago nyo? Bakit gusto ng NBI na maintain sila o kanya-kanyang hakot hanggat may lupa? Steve Valencia Bonsol, sabi niya. Ano ba tong maintain? Ito ba yung sa Tongpats? Ang kapalit po ng tinatanggap nila 1.5 billion pesos weekly sa illegal gambling ay para ito yung protection money para hindi na sila i-raid, para hindi na sila hulihin at salakayin at ipasara. So, yun lamang po. Sayang, no? Ano uli yung motto ng NBI? Nobility, bravery, and integrity. So, kaya NBI. N for nobility, B for bravery, and I for integrity. So, kay Director Jimmy Santiago, sir, at kay DOJ Secretary Boying Rimulya, boss, medyo gasgas na masyado yung issue ng Pogo. Ito, pwede nyo rin itong pan-divert ng attention, itong panggagasa. Pero, please po, nakasubaybay po sabihin ko na, ang mayoryang miyembro o ang
karamihan sa puwersa ng National Bureau of Investigation kung paano i-ha-handle ito ng kanilang hepe na si Director Jimmy Santiago, dahil mentras na pinagtataguan nyo at pinagtatakpan nyo ang patungkol sa asuntong pinupukol sa NBI agent, mukhang humihina po yung tiwala at paghanga sa inyo ng inyong mga miyembro, Director Jimmy. And I hope sa anumang oras mula ngayon ay kayo na ho, tukuyin nyo at iharap nyo sa publiko. Kasi kung mga simpleng ordinaryong kriminal, ordinaryong tao lamang yung mga nahuhuli nyo, kung iparada nyo po sa mga press conference nyo ay gayon-gayon na lang. Samantalang itong NBI agent, lilinawin ko, wala akong galit sa kanya, hindi ko siya kilala, pero doon lamang po tayo sa tama. At sana po patunayan ni NBI Director Jimmy Santiago na naging director sa kabila ng edad niyang retirado na sa edad na 66, dapat po patunayan niya na hindi dahil dati siya pulis at hindi dahil kamag-anak ito ng isang pulis, pagtatakpan niya na po. Wag po, wag po. Masisira po ang integridad ng NBI. At kay Secretary Boying Rimulya, kung binubulag ka ni Jimmy Santiago, hindi po maganda ito. Pero kung alam mo to at kinukonsinti mo naman yan, hindi ko pa talaga alam kung dapat ka pa talagang manatili bilang Justice Secretary. And with that, sa mga hindi ko po teka, sige, pagbigyan ko to si Break. Maraming tao na ang muling nawalan ng tiwala sa pulis. Sana ayusin ng NBI dahil wala nang tatakbuhan ng taong bayan ng tulong. Tama, tama, Bright. Yun din ang punto ko. At kaya ko nga sinasabi, dapat maging constructive sila dito sa sinasabi natin ngayon sa vlog. Sabi ni Ate Kusmat, dapat imbestigahan di ba to sa Senado. Yun no, di ba? Pagka ang direksyon ng investigasyon ay patungo para sirain ang nakalipas na administrasyon, talagang full force, talagang full force sila para magpursige sa pagsasagawa ng investigasyon. Pero sa mga ganitong klaseng kaso, tahimik po sila. Tita Alice, sabi ni Tita Alice, di ba po yung Santiago yan yung umepal sa hearing ni JM? Hindi po. Iba po itong Santiago na to, si Junicio Santiago naman po yun, na dating PIDEA chief, si dating General Junicio Santiago. Itong si Jimmy Santiago po, isang asintadong pulis ng WPD, Western Police District, na Manila Police District ngayon, na naging abogado, piskal, at naging judge at naging director po ngayon ng NBI. And ulitin ko, Director Jimmy Santiago, sir, nakaantabay po sa iyo ang iyong mga miyembro at mga opisyales, gayon din ang ilang mga retiradong member ng NBI, kung paano mo i-handle ng tama itong kasong to. At nagtitiwala kami na wala kang pagtatakpan dito. At panatilihin mo po ang integridad ng Bureau, dahil tulad ng sinasabi ng mga netizens natin dito, wala na pong ibang matatakbuhan ngayon ng ang ating mga kababayan, kundi kayo na lamang dyan sa NBI. At kung magkakaganyan kayo, sa ilalim ng iyong pamumuno, Director Jimmy Santiago, hindi ko po alam kung saan na po tayo papunta at hindi ko po alam kung ito pa talaga ang tunay na diwa ng bagong Pilipinas. Muli, isang mapagpalayang umaga po.